Gumuhit ang pagkabalisa sa mukha ni Emmy, tanong niya sa sarili, ano ang sasabihin niya sa binata? Ngunit bago pa siya makaimik, ay tumunog ang cellphone ni Dark Indigo. Agad namang napunta roon ang atensyon ng lalaki. Ilang sandali nitong tinitigan ang caller ID, bago ito nagdesisyong sagutin ang tawag. I'm with Emmy. Walang kingiting-iting bungad nito sa caller. Ngunit maya-maya lamang ay unti-unting nagsalubong ang kilay nito. What happened to her? Gumuhit ang pag-aalala sa mukha nito, huwag mo siyang iiwan. Pupunta na ako dyan. Nang ibaba nito ang cellphone na hawak, ay kaagad nitong bumaling kay Emmy. I'm sorry, Emmy. Puno ng sinseridad ang mga mata nito. There's an emergency and I need to go now. Pinilit namang ngumiti ng babae. Ayos lang. Kung ano man yang emergency na yan. Sige na, pumunta ka na. Salamat. Bago pa makaimik ang babae, ay kaagad at mabilis ang hakbang nitong lumabas ng bahay. Nang tuluyang makapasok sa loob ng kanyang kotse si Dark Indigo, ay tila nakahinga ng maluwag si Emmy. Muntika na ako doon ah. Hindi napigilan ni Emmy ang mapahawak sa kanyang dibdib. Kung sino man yung tumawag, hulog siya ng langit. Ngunit tila muling tumalon ang kanyang puso, nang may magsalita sa kanyang likuran. Who is he? Nang lingunin niya ang pinagmulan ng tinig, ay bumungad sa kanya si Gray na nakatayo sa pinto ng kusina. Si Dark Indigo yun. Pamangkin ng asawa ko. Humakbang siya palapit sa lalaki. Really? Then why is he calling you on your first name? He should call aunt, auntie or tita. Gumuhit naman ang alang-inang ngiti sa labi ng babae. Aniya sa sarili, paano niya sasabihin sa lalaki ang sitwasyon nila? Pakiramdam niya ay awkward na ikwento iyon. And he is sweet ha? Hindi mo ari ni Emmy, ngunit tila nolinigan niya ang sarkasmo sa tinig ng lalaki. It's not even necessary, but he is visiting you. He must be a very caring nephew to you. Pinilit na lamang ngumiti ni Emmy. Kumain ka na ba? Tara kain na tayo. Gutom na ako. Pang-iiba niya sa usapan, kasabay ng lalo niyang paghakbang palapit dito. Binigyan naman siya ng daan ni Gray, upang tuluyan siyang makapasok sa kusina. Dumiretso si Emmy ng upo. Kaagad rin siyang kumuha ng pinggan, at naglagay ng pagkain sa kanyang plato. Si Gray naman ay kaagad na nagtimpla ng gatas para sa kanya. Why do I feel that he has something on you? Pambabasag ng lalaki sa sandaling katahimikan. Umupo ito sa tapat ng babae, matapos niyang ilapag ang gatas sa tabi ng plato ni Emmy. Alanganin namang napangiti si Emmy. Akala niya ay naiwasan na niya ang topic, ngunit hindi pa pala. Ano kasi, huminto ito na tila nag-aalangan, ano yung si Indigo, muntik na kaming magpakasal noon. Pakiramdam niya ay nag-init ang kanyang pisngi, matapos niyang sabihin iyon. Ngunit tila naman, hindi iyon napansin ng lalaki. Oh, you are ex-lovers. Hindi. Mabilis siyang umiling-iling. Pinakatitigan naman siya ng lalaki. Tila nagtatanong ang mga mata nito. Ni hindi ito bumitaw ng tingin sa kanya, kahit nang uminom ito ng tubig. Ano, baby maker niya ako dati? Nabulunan ito sa narinig. What? Agad nitong tanong ng makahumas sa pagubo. Baby maker. Mali ka nang iniisip. Mabilis namang sagot ng babae. Then what, Emmy? Sumandal ito sa kanyang upuan, habang diretsyo ang tingin sa kanya. Pinagpawisan naman si Emmy sa tanong. Hindi niya alam kung paano magkukwento sa lalaki. May bahagi ng pagkatao niya na tila hindi komportable. Ano ba naman yan? Para namang interrogation to ng pulis. Biro niya. Basta ang summary, kay Ashton Blumentritt ako itinadhana. Sorry to ask this, Emmy, if you are his baby maker. Does it mean, he bedded you? Nanlaki ang mata ng babae. Hoy! Hindi no. Walang ganon. Bago pa muling makaimik si Gray, ay muli siyang nagsalita. Bale napunta ako sa mansyon ng mga Villa Corda, dahil na-hire ako bilang baby maker ni Indigo. Actually, nagsimula iyon dahil sa dare. Pero hindi na natuloy, kasi umeksena si Ashton. Tapos nagka-baby na kami. Marahan namang tumungo ang lalaki. Nang maramdaman ng babae na tila wala ng planong mag-usisa si Gray, ay nagpatuloy na siya sa pagkain. Sandaling namayani ang katahimikan. Paminsan-minsan ay naglalagay ng pagkain si Gray sa kanyang plato, na hinayaan lang naman niya.
Habang wala ang mga bata, gusto mo bang mamasyal? Maya-maya ay tanong nito. Bago pa makaimik si Emmy, ay muli itong nagsalita. I am not sure but maybe after a few days, I might be leaving. I need to go back in the city for my check-up. Natigil naman sa pagkain si Emmy. Hindi niya moari, ngunit tila nakaramdam siya ng lungkot. May gusto akong puntahan, pero malayo. Pinilit nitong ngumiti. Saan? Ilang sandali itong natahimik, bago nagsalita. Gusto ko sanang bisitahin si Ashton. Totoo iyon. Iyon ang hangad ng kanyang puso. Sa totoo lang, miss ko na siya, Gray. Gumuhit ang lungkot sa mga mata nito. Don't be sad, Emmy. Don't worry, bibisitahin natin siya. Napagkasunduan nilang sasabay na lamang siya kay Gray sa pagbalik nito sa syudad. Ang plano nila ay isasama nila ang mga bata. Sasama rin sa kanila si Tado. Ito ang magdadala sa mga bata sa pamilya Valdez. Silang dalawa naman ni Gray ay bibisita kay Ashton. Matapos iyon ay saka pupunta ang lalaki sa check-up nito. Nangyari nga ang plano nila. Ngunit bago iyon ay sinulit nila ang 5 araw na magkakasama. Wala silang ginawa kundi ang mamasyal at magpakasaya. Nang tuluyan silang makarating sa himlayan ng namayapa niyang asawa, ay kaagad na namigat ang dibdib ni Emmy. Tila bumalik ang sakit na kanyang nadama noon. I look like him. Hindi naman naiwasang maisatinig ni Gray nang mapagmasdan niya ang larawan ng namayapa. Tila naman hindi siya napansin ni Emmy, na natili ang atensyon nito sa litrato ng kanyang kabiyak. Ashton. Puno ng lungkot ang mga mata nitong hinaplos ang larawan ng lalaki. Nakikita mo ba ako? Nakikita mo ba kami ng kasama ko? Pumiyok ito dala ng pagpipigil niya sa sariling maiyak. Siya si Gray. Sorry ha. Sorry kung kailangan niyang magpanggap. Thunders na ikaw miss ka na kasi namin ng mga bata. Tuluyang bumuhos ang kanyang luha, ngunit sinikap nitong ipagpatuloy ang pagsasalita. Gusto ko lang iparones sa kanila na magkaroon ng ama. Umalpas sa kanya ang hikbi. Emmy, pang-aalo sa kanya ni Gray. Ngunit sa halip na maalo, ay lalo namang humikbi ang babae. Emmy, stop crying please. Remember that you're pregnant. Kaagad namang pinyunas ni Emmy ang kanyang luha. Pilit din itong kinalma ang kanyang sarili, bago ito muling nagsalita. Magiging papa ka na ulit, Thunders. Sayang lang dahil, hindi na nito natuloy ang kanyang sasabihin, dahil muli na naman siyang napahikbi. Sana nandito ka, sana ibalik ka sa akin ng Diyos, kasi kailangan kita, kailangan ka namin ng mga bata. Natigilan naman si Gray sa narinig. Thunders, pakiulit nga Emmy, anong tawag mo sa asawa mo? Kaagad namang pinyunas ni Emmy ang kanyang luha. Nang lingunin siya ng babae, ay kitang-kita ang pamumutla sa gwapong mukha ni Gray. Tell me, did you called him Thunders? Bago pa makaimik ang babae, ay muli itong nagsalita. Please tell me na nagkamali ako ng narinig. Tinuyo ni Emmy ang luha sa kanyang pisngi. Hindi rin niya naiwasan ang mapakunot ang noo. Thunders ang tawag ko sa asawa ko, Gray. Bakit? May problema ba? Puno ng pagtatakang tanong nito. Nang hindi umimik ang lalaki, ay muli siyang nagsalita. Masama ba? Nakakabastos ba? Kitang-kita ang pag-aalala sa magandang mukha nito. Hindi umimik si Gray, ngunit nanguyom ang kamao nito. Isang bagay na hindi naman napansin ni Emmy. Kung bastos o masama ang dating sayo, hindi naman iyon ang intensyon ko, Gray. Ganon ang tawag ko sa kanya, kasi mas matanda siya sa akin ng 11 years. Wala din naman akong maisip na endearment sa kanya. At saka doon na rin naman ako nasanay. Mahina hong paliwanag nito. Ngunit tila baliwala naman kay Gray ang paliwanag niya. Tila iba ang laman ng isip nito. Hintayin na lang kita sa labas, Emmy, mahinang turan nito. Bago pa siya makaimik ay tumalikod na ang lalaki. Parang may problema, iyon ang naramdaman ni Emmy. Hindi nga lang niya moari kung ano. Hindi niya lubos maisip kung bakit tila biglang nagbago ang mood ng binata. Ilang sandali pa siyang nanatili sa himlayan ng kanyang mister. Kung ano-ano ang kinuwento nito sa lalaki, bago siya nagpasyang umuwi. Inihatid naman siya ni Gray sa bahay ng mga Valdez, ngunit sa buong biyahe ay hindi siya nito kinibo. Tila naman humapdi ang puso ni Emmy. Sa di niya mawaring dahilan, ay tila nasaktan siya sa malamig na pakikitungo ng binata. Ang alam naman niya ay wala siyang kasalanan rito. Pilit na lamang niyang inalo ang sarili.
Aniya, siguro ay naging sensitive lamang siya, dala ng kanyang pagdadalang tao. Bye Gray. Salamat sa pagsama mo sakin. Sinserong paalam niya sa lalaki, bago siya bumaba ng sasakyan. Hindi umimik ang lalaki. Tanging tangulang ang naging tugon nito. Nang tuluyang makababa si Emmy, kaagad na pinaharurot ni Gray ang sasakyan na kanyang minamaneho. Kulang na lamang ay paliparin nito ang kotse makarating lamang sa bahay na kanyang tinutuluyan. Nang makapasok siya sa gate ng dalawang palapag na bahay, ay lalong nag-igting ang kanyang panga, nang makita niya ang pamilyar na sasakyan. Tadeo, umalangaw-ngaw ang kanyang tinig sa pagpasok niya sa bahay. Nagpupuyos ang kanyang damdamin, pakiramdam niya ay trinidor siya ng lalaki. Puno naman ang pagtatakang lumabas si Tadeo Miguero, mula sa isang pinto ng bahay. Master, nang mapunta ang tingin ni Gray sa lalaki, ay kitang-kita ang pag-igting ng panga nito. We need to talk Tadeo. You have a lot of things to explain to me. Kitang-kita ang paglabas ng litid sa leeg nito. Tila naman nanuyo ang lalamunan ni Tadeo sa inakto ng kanyang amo. Bago siya makaimik ay muli itong nagsalita. Who is Emmy Valdez Villacorda? Bakit kamukhang kamukha ko ang asawa niya? Napalunok si Tadeo Miguero. Master, hindi niya naiwasan ang mautal. And that thunders endearment. Bakit ganun din ang tawag niya sa asawa niya? Nagkataon lang ba na ganun din ang endearment na lagi kong napapanaginipan? Master, hindi na itago ni Tadeo ang panginginig ng kanyang labi. Tell me Tadeo, is she my wife? Mariing turan nito. I'm sorry Master. Tanging ang papa niyo lamang po ang makakasagot ng tanong niyo Master. Wala po ako sa posisyon para sabihin ang nalalaman ko. Kumuyam ang lalaki. Wala itong sinayang na sandali. Kaagad itong humakbang paakyat sa ikalawang palapag. Papa, umalangaw-ngaw ang pagtawag ng lalaki sa kanyang ama. Kitang-kita ang galit sa makisig na mukha nito. Kulang na nga lang, ay umusok ang ilong nito sa galit. Papa, mula sa pinto ng master's bedroom, ay lumabas ang matandang lalaki na nakatungkod. You're here iho. Mahinahon. Ngunit walang kenjiting-iting turan nito. I already know the truth Papa. Bagamat naging mas mahinahon ang tinig nito, ay kitang-kita pa rin ang hinanakit sa kulay kayumangging mata nito. Kumurap-kurap naman ang matanda. Bumalik na ba ang alaala mo Blumentritt? Nagtanges ang ngipin ng lalaki sa narinig. So, ako nga si Ashton Blumentritt. Lalong tumindi ang hinanakit sa mga mata nito. Tila maluluha ito dahil sa pagpipigil ng galit. You fooled me Papa. You fooled me by making me believe that I am Gray Vallejos. This for your own safety Blumentritt. Prinoprotektahan lang kita iho. Hindi aksidente ang nangyari. At maaaring nasa loob ng mansion ang mastermind. Hindi umimik si Ashton Blumentritt, ngunit nanguyom ang kamao nito. Kaya nga itinago ko ito sa mga kapatid mo. Kaya itinago ko sa buong pamilya ang totoo. Masakit man pero maaaring isa sa kanila ang gustong tapusin ka. Umiling-iling si Ashton. Hindi ito makapaniwala sa klase ng pag-iisip ng kanyang ama. It could be your nephew, Dark Indigo. Maraming saksi sa mansiyon kung paano kayo mag-away dahil sa iisang babae. Hindi naman nagbago ang matalim na titig ni Ashton. Then bakit pati si Emmy kailangan nating pagtaguan Papa? Isang bagay iyon na hindi niya maintindihan. She can be a suspect to Blumentritt. Napahilot si Ashton sa narinig. What? You're unbelievable Papa. Umiling-iling ito. Isipin mong mabuti, sa oras na mamatay ka, sa kanya mapupunta lahat ng ari-arian mo. Lalong sumidhi ang galit na kanyang nadarama, dahil sa tinura ng kanyang ama. Hindi mukhang pera si Emmy Papa. Hindi siya ganun. Mariing niyang sagot. Hindi na rin niya inalintana kahit magmukha siyang bastos. Sa sandaling panahon na nakilala niya ang babae, ay nakita niya kung paano ito nagluksa. Sa mga araw ding nagdaan ay nakita niya rito ang klase ng babaeng hindi materyosa. Pwede ko pa sanang paniwalaan yan, kung alam kong mahal ka niya Blumentritt. Umiiling-iling si Ashton. Hindi man niya direktang sinabi pero alam ko, ramdam kong mahal na rin niya ako Papa. Para sa kanya, sapat ng basehan ang nakita niyang pag-iyak ng babae. Simon iho, pinilit mo lamang siyang pakasalan ka. You abuse her. You manipulated her life Blumentritt. Hindi pa ba sapat yun na motibo para tapusin ka niya?
Lalong nanguyom ang kanyang kamao. Emmy is not like that, Papa. Nawala man ang kanyang memorya, ngunit nakakasiguro siyang hindi iyon magagawa ng babae sa kanya, o sa kahit sino man. Pwede kanyang tapusin dahil sa galit, iho. Lumalabas sa investigasyon na nasa loob ng pamilya natin ang nagtangka sa buhay mo. At dalawa lang sa miyembro ng pamilya ang maaaring maging suspect, your ex-favorite nephew and your beloved wife. Nasaksihan ko kung paano siya nahirapan, at nasaktan sa pagkawalan ng asawa niya, Papa. Giit niya, maaaring nagpapanggap lamang siya, para hindi siya paghinalaan, Blumentritt. Tama na, Papa, malakas niyang turan. Tila isa siyang bulkan na hindi na napigil sa pagsabog. Tumigil ka na, Papa, hindi mo ako mapipigilan. Sasabihin ko na kay Emmy ang totoo kong pagkatao.